If you are planning to visit Boracay, you should watch my videos dahil i-share ko ang DIY itinerary namin at lahat ng mga na-experience namin dito sa Boracay. From Naiya to Caticlan Airport, estimated 1 hour and 15 minutes ang flight at dapat walang delay para masunod natin ang itineraries natin ngayong May 22. Dahil pag nasunod natin ang ating itinerary today ay makakapagpahinga tayo ng maayos at masusunod ang lahat ng plano natin sa mga susunod pang mga araw. Morning po. 6 AM pa lang mga tol ay umalis na kami sa bahay sa Makati kahit sobrang lapit namin sa Naiya. Malate na ako sa lahat pero wag lang sa flight. Service bound for Caticlan. Their flight information at flight time is approximately 45 minutes. We'll be climbing up the cruise. Welcome to Godofredo, Iramo. Pagdating nyo sa Caticlan Airport, huwag nyo napansinin yung mga nag-aalok sa inyo, dumiretso na kaagad kayo sa tricycle terminal, 75 pesos each, 150 pesos para sa 2 tao at ihatid kayo dito sa port. Pagdating nyo sa port, baka mabudol kayo, maraming nag-aalok sa labas at doon daw pumila. Pero dumiretso kayo sa loob, mag-register kayo sa government ng Malay, tapos dumiretso na rin kayo sa bayadan ng terminal, environmental at boat fee. Pagsakay nyo sa boat, puno rin naman kaagad at aalis na rin kayo. Siguro mga 15-minute boat ride lang, andito na kayo sa port ng Boracay. Dating nyo dito sa Boracay, marami ring mag-aalok sa inyo, pero sumakay na lang kayo sa jeep. 30 to 50 pesos lang, lalo na kung dadaanan lang naman yung mga accommodation nyo sa Station 3, 2 at 1. Sa Station 2 kami magstay, kaya doon na lang kami sumakay. Pagbaba namin ay nadaanan namin tong Andox. Gutom na kami ni Cha, kaya kumain muna kami. After nga namin kumain sa Andox ay lumakad na kami papunta sa accommodation dahil mga 3 to 5 minutes walk lang naman. Pinili ko talaga yung place na merong own kitchen mga tol. Yung pwede ako magluto. Kasi sanay ako sa bahay na bago umalis o bago may gawin sa isang araw ay kakain talaga dapat kami ng breakfast. Plus, ang lakas ng wifi nila, pati ng air condition nila. Comfortable ang place at makapagpahinga talaga kami. Ang bait pa ng owner. After na mag-settle down, ay pumunta na kami dito sa Southwest Tours. Dito bumibili ng card para sa may hop-on, hop-off bus or HoHo bus. After namin bumili ng HoHo card, ay bumili na rin kami ng mga gamit sa may Save More at sa D-Mall Palengke. After namin mag-rest ay dumiretso na rin kami dito kaagad para manood ng Sunset with Cafe del Sol Coffee. Sobrang okay ng coffee nila dito mga tol. Tara, nood muna tayo ng sunset. Ito nga pala yung mga sikat sa D-Mall, Mango Mama, Ube Mama, makikita nyo dito lahat. At after namin nga mag-sunset watching, ay dumiretso na kami para manood ng fire dance. Sobrang daming nagpapa-fire dance dito mga tol, mga free lang. So lakad-lakad lang kayo at makikita nyo na nga yung mga fire dance dito. After namin manood ng fire dance ay naglakad-lakad ulit kami ni Cha.
dahil mamaya ay kakain na lang kami bago matulog. Grabe, ganito kapino yung buhangin. Puti. Ang sobrang clear. Pero may mga lumot-lumot pa rin. Pero sobrang crystal clear, no? Oh. At sabi ko nga kay Cha, dapat matikman niya tong chicken inasal Bacolod dahil ito yung parang Aidas sa Bacolod, which is sobrang sarap nung natikman ko siya sa Bacolod. Pero mas masarap yung nasa Bacolod, hindi ko alam. Pero iba yung lasa ng nasa Bacolod, mas malinamnam siya. After namin kumain ay naglakad na rin kami pa uwi dahil maaga pa kami mag-start tomorrow ni Cha. Yun lang muna mga tol. Follow for part 2.